Hey guys, it's me again, Ron Villaflor TV. So, for today's video, maulan ngayon dahil sa due to habagat, no? So, yun. So, for today's video, ang i-ano natin, habang kwentuhan muna tayo, no? Yung mga top na cars that I love. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Number 1, Toyota Vios na medyo matanda pa to kay Blackie. Medyo matanda pa. Ay, medyo bata. Nauna si Blackie bago yung gusto ko. Ano siya? Toyota Vios Superman. Yung mga year 2013 to 2018. Yung mga yan, yung model na yan. Ewan ko kung anong ano niya, chassis code niya. Sa Vios Batman NCP93, syempre sa Yaris NCP91. Kasi yun, yung Superman, simple lang siya, practical, tapos meron din looks. Gusto ko dun yung ano niya, medyo curvy yung dating niya. Tapos ayun na nga, parang medyo modernish na. Tapos yung sa chrome, kaya Superman. Kaya pala tatawag nila Superman kasi parang yung headlight niya parang ganun, no? Parang seryoso na. Parang pakas yung ano niya, parang kagaya sa Toyota Camry na 2007 to 2009, mga old models na Camry. Ayun, fuel efficient din. Tapos same engine like the Vios Batman 1NZ. Meron din 2NZ FE 1.3 liter, which is J or E, pagkas yung top of the line 1.5G. So yun, ewan ko pa kung may S variant na, kasi during nung Vios meron S variant. So yun, syempre ano din siya, number 1 best selling noon during those times. Ayan. Number 2, syempre Toyota na naman. Usapang Toyota na naman. Toyota Hilux. Yung medyo old model na, yung mga 20, yung kasing edad din ng Vios Superman. Yun, yung chassis niya tsaka yung body design parang same like the Toyota Fortuner. Ang binago lang syempre yung puwet, yung likod, yung trunk. Syempre sa Fortuner SUV style, kasi sa syempre Hilux pickup. Alam niyo na yun, durable, reliable, parts globally, syempre. Tsaka tough na rin, syempre testing sa Top Gear yun. Ilang beses ko na binabanggit yung Hilux ever since nung nasa video ko ng Dream Cars. So yun, wala akong masabi dun sa kotse na yun. Napakaganda talaga. At napaka macho, napaka yung design. So yun, okay nun. Susunod, number 3, Toyota Race. Yan, no? Isa din yan sa mga kotse na gusto ko. Isa siyang micro subcompact mini SUV. Ayun, no? Practical, fuel efficient, easy to fix, easy to maintain. Grabe, sobrang nakakita ko sa kotse na yun. Sa ibang bansa tinatawag ata na K-car yan eh, kasi parang kasing yung mga Suzuki Every Wagon, tapos yung mga Jimny. Ayun, pagkas Espresso, yung mga kasabay niya. Pagkatapos Kia Sonet, yung mga kasabay niya, mga competitors niya, yung inano ng auto deal. Ayun, may DRL, tapos 17-inch alloy rims. Pagkatapos meron turbo variant na 1.0, yun yung pinakagusto ko, with paddle shifters, plus and minus Tiptronic transmission. Ayun, tapos 3-cylinder lang. Pagkas 3-cylinder, maliksi tumakbo. Tapos lang, yung seating capacity nun 5-seater lang. Parang sedan na rin, pero na rin siya, affordable, tsaka good car na rin, and good pa rin for magsisimula pala ng kotse-kotse. Pero love ko yung kotse na yun. Pugi mo. Susunod, last but not the least, ito yung pinaka gusto ko talaga when I was a kid pa. Siyempre, service na namin
Service, nung pasahero pa ako, gamit lagi ng lolo ko dati. Hindi FX mas maano pa doon. Mitsubishi Adventure. Yan Mitsubishi Adventure na 4D56 diesel. May ano naman siya, powerful naman siya, pero iba yung power niya sa ano lang, mahatak naman, pero matibay din. Ang ano lang ng downsides lang ng 4D56, syempre mausok, dumihin lagi yung mga intake mga EGR, pero napa-problem solve naman yan, which is naman ng Mitsubishi yan. Kaya hindi ng yung Adventure dahil hindi umano sa emission, dahil Euro 2 lang yung niya. Sinusunod sa batas Euro 4 na ngayon dahil syempre sa modernization, teknolohiya. Pero ang gusto ko dun sa Adventure na yun, masarap i-drive. Syempre lang yung clutch. Ayun guys, yung isa din issue sa mga minsan lumulusot yung clutch, pero problem solved naman din yun. Ayun lang yung mga ko sa mga ibang owners ng mga Mitsubishi Adventure. Pero lang yun, simple lang guys, simple lang siya pero may dating. Ayun, pwedeng 11-seater, natutupidin yung sa second row, parang 60-40 configuration, pero ayos na rin. Pero pwede siyang para siyang modern boxy na style, parang hindi pa rin nagbabago. Kagaya sa L300, ang nagbago lang sa kanya yung makina, pinataasan lang konting ground clearance, tapos ayun, backstag pa rin yung niya. So yun, Adventure. Yung GLS yung mas mamahaling na variant, pero wala masabi sa Adventure. Pogi. Tapos good for family. Tapos manual transmission din. During back then, nung second generation, nung sa amin, yung manual transmission din, pero gasoline, 2.0 4G63. Yung sa naman, diesel, 2.5 4G63. Pero naman siya, tibay naman. Tsaka parang Toyota, kahit sandalin, kaya ayusin. Sa 4D56 power, pogi. So there we have it guys. So sana na-enjoy kayo sa mini vlog lang, yung mini kwentuhan lang tungkol dun sa mga cars that I love. So kung sinasakay ko ngayon tong Vios Batman 2009 model to. So I will make a review video of this one soon. So stay tuned na lang. So magandang maulan sa inyong lahat. I'll see you guys in the next time. Goodbye. It's Rumble of TV.